Tingin po ang Diyos sa gabing ito. Hallelujah. Kumusta ba ang Balinganaway Church? Ano? Oras na po upang dinggin natin ang salita ng Diyos sa gabing ito, mga kapatid. Supposed to be, this is my message para kadagiti kakapsat ti Jai. San Rafael, kakapsat. Para kanya tayo siguro dito. Amen? Amen. Amen. Nabasa na kanina ang ating teksto at ulitin ko mga kapatid. Huwag na huwag niyong kalilimutan si Yahweh na naglabas sa inyo sa Ehipto sa bayan ng pagkaalipin. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ito po yung sinabi ni Moses sa mga Israelites noong papunta na sila sa Promised Land. Bakit kaya sinabi ni Yahweh na huwag niyong kalilimutan? Huwag niyo akong kalilimutan, sabi niya. Kasi, ang mga Israelites, mga kapatid, ay makalilimutin. Amnesia da. Nakapsat. Nakalkalpas pa lang the parting of the Red Sea na lipatan dan. Agreklamo dan nga wanti makanda. So ako na ni Apo Diyos, kadakwada nga, inton, makatanong kayo yung Promised Land. Tadijay, Promised Land is the land of milk and honey. Masagana. Ngarod kapsat, yung panahon, tipan nakalipat, so dahil time mo, prosperity, kakapsat. Isuwan ko na ni Apo Diyos nga, huwag niyong kalilimutan si Yahweh na naglabas sa inyo sa Ehipto. Ititema tayo tinay tingarabi kung na nakakabsat, ang tao ay kay daling lumimot. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako yon. Hindi ako yon. Hindi ako yun. Amen. Praise the Lord. Ang Kristiyanong nakakalimutin ay may spiritual amnesia. What is amnesia? Malipatan, loss of memory. Nakapsat. Sa ating mga nanay, maraming mga nanay, isa lang ang young people. Sa ating mga nanay, ano ang unang nakakalimutan natin paggising sa umaga? Amen. Karamihan, nasunog na yung kanin, di ba? O kaya naman, yung rice cooker, kain na tayo, kunada, hanggang handa magaman na pindot. Tapos, yung mga may sasakyan, nakakalimutan kung saan nilagay yung susi. Di ba, Bishop? Nakakalimutan. Tapos mga papastora, nakakalimutan kung nasan yung salamin. Ginawa palang headband. O kaya yung walis. Hanap ng walis, nakaipit sa kilig. Alam nila. Mga nanay, nakakalimutan. O kaya, yung mga bills natin, due date, napuntahan, nakalimutan na magbayad. O kaya talagang walang pambayad. Amen. Tapos, mga young people naman, mga anak, nakakalimutan kung saan nilagay yung CP, yung cellphone, o kaya yung charger na nakasaksak pa.
hinahanap. O kaya yung mga bag nila, o kaya yung nakalimutan na i-off yung mga ilaw. O kaya makalimutan na mag-review. Wala namang young people. Isa lang nakatapos naman na. Young people, nakakalimutan na mag-review, may exam pa lang. Yun ang mga nakakalimutan natin mga kapatid. Loss of memory. Baka mamaya makalimutan na natin yung mga pangalan natin. Wag naman po. Pastor Vic. Kung minsan nakakalimutan namin yung mga lyrics ng mga pinapakanta namin. Alam ng Diyos na ang tao ay madaling makalimot. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, sa ating spiritual na pamumuhay, ang tawag dito ay spiritual amnesia. Kaya pinaalahanan tayo ng ating Diyos, di lang sa mga Israelita, pati tayo ngayon dahil we are the spiritual Israelites. Madaling makalimot. Sinong may spiritual amnesia dyan? Taas ang kamay, huwag mahiya. Amen. Meron akong kwento. May 3 Maria na nagkakape sa kusina. Yung unang Maria, nagpatimpla siya ng kape. Yung nagpunta na sa stante. Tapos, bumalik. Ang dati patimplang tatay ko na. Yung dati nagpatimpla ng kape. Ang sabi naman ni Second Maria, bakit nagpapatimpla ba ako? Sabi niya. Tapos yung Third Maria, sabi niya, ay nako, mga ulyanin, makakalimutin kayo. Sabi niya, sana wag ako. Tapos nag-knock on wood. Nag-knock on wood, 1, 2, 3. Tapos biglang tumayo. Sabi ng 2 Maria, o saan ka pupunta? Sabi ng 2 Maria, may kumatok. Sabi niya, ay nako, makakalimutin. Yung pala, siya pala yung kumatok. Nag-knock on wood siya eh. Pero wala sa atin yung knock on wood mga kapatid. Ito yung kwento. Para tumawa naman tayo dyan. Amen. Narinig ko lang po yun. Ngayon, mga kapatid, dadako na tayo sa unang division ng ating tema kagabi ito. O kaya, what is spiritual amnesia? What is spiritual amnesia? According to encyclopedia, mga kapatid, ito ay kondisyon na kung saan ay nakakalimutan natin na kung saan tayo nanggaling. Nakakalimutan natin na kung ano ang mga ginawa ng Diyos sa atin. Ano kaya ang mga sanhi ng spiritual amnesia? What is the cause? Ano ang sanhi? Ano ang dahilan ng pagkakalimot natin, mga kapatid? Number 1, worldly distractions. Worldly distractions. Ano-anong mga yon? Social media. Nga imbis nga jay time mo, nga para iti apo, may divert. Dahil jay attention mo, nga para iti apo kakabsat, para iti spiritual, nga biyag tayo. Napapabayaan natin
ang ating mga mahalagang aktibidades, mga prayer meeting, mga fellowship. Kung minsan, nawawalan na tayo ng gana. Pero praise the Lord, sa atin ay talagang active. Kahit may masakit, sabi ni nanay, ni auntie, nga Jusing. Kahit may masakit ay pilit niyang umattend. Makapakinig lamang ng salita ng Diyos at makasama natin sa ating pagpupuri, purihin ang ating Panginoon. Hindi lang yon mga kapatid. Nakakalimutan natin na mag-obey. Nakakalimot tayo dahil sa ating business. Sinong busy nanay? Busy lahat tayo mga kapatid. Ngunit huwag nating kalilimutan ang para sa ating Panginoon. Ito yung dahilan, mga dahilan, kung bakit nakakalimutan natin ang para sa ating Panginoon. O kaya, prosperity. Kung meron sa iyong lahat, may mga kailangan ka, napuno yung pagpagasam, napuno yung wallet mo. Kaya, nakakalimutan nating mag-worship. Nakakalimutan nating mag-pray dahil nasa atin ang lahat. Ngunit salamat sa ating Panginoon dahil alam natin na kahit anong sitwasyon, hindi natin nakakalimutan ang para sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen? Amen. Yan po yung mga dahilan, yung mga cause, mga sanhi ng ating pagkakalimot, mga kapatid. Kaya ang sabi sa Hebrews 10:25, ang sabi niya, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya nito, mga kapatid. Gaya ng nakasanayan ng iba, sa halip, palakasin natin ang isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit ng araw ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Huwag nating kaliligtaan, mga kapatid. Sa halip, magpaalalahanan kayong araw-araw habang ang panahon ay magtatawag na ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayo'y maging matigas ang puso. Hebrews 3, chapter 3, verse 13, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Magpalakasan. Kaya nga may worship celebration. Kasi dito ay nagpapalakasan tayo. Upang sa ganun hindi tayo makalimot. Amen? Amen. Yan po yung mga sanhi. Ngayon, dadako tayo kung ano ang panlaban natin sa spiritual amnesia. O yung tinatawag na antidote. Panlaban. What are the antidotes of spiritual amnesia? Ano yung panlaban natin? Walang dapat nating gawin, mga kapatid. Number 1, sabi niya, regular remembrance. Pag ala-ala. Anong alalahanin natin? Mga kabutihan ng Diyos. Yung mga ginawa niyang kamangha-mangha sa ating mga buhay. Kasi ang nag-birthday ka niyang kakabsat. Di ba pag nag-birthday ka, hindi mo makakalimutan yung date ng yung birthday. Baka pati oras ang mom. Ganun mo
alalahanin. Kasi nga lagi po, di ba? Celebrate. At Thanksgiving. Ngamin na nayunan man di taon mo, nga kakapsat. Kasi regular remembrance. Gaman lang nga di birthday mo kakapsat. Duwa ti birthday tayo. Suday jay, pan nakayanak tayo, nga may kadwa. Amen? Iti naman mo ni apong ipanagbiag mo. Kat nabaw ti sarang katidanom. Dahil iti may kadwa nga birthday tayo kakapsat. Malagip tayo pa ilang kakapsat. Siya February 14, 1985. Di pa naka-baptize ko, iti tanong medjay Carmen. Nalinis pa iti Carmen iti kakapsat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dagijay kakapsat, iti panglaban tayo, iti spiritual amnesia numay, iti pan nakalipat-lipat tayo kakapsat. Lagi po, dagijay inaramid ni Apo Diyos iti panagbiag mo. Iti ka-importansya nga nakalalagip kakabsat. So dayjay, iti naisalakan ka. Amen? That is what God have done worth remembering. Nakalalagip ko iti panagbiag tayo kakabsat. Dahil naramid ni Apo Diyos, ni Apo Jesus, di bantay kalbaryo tapno iti kasta, si kakanti siya, at saan nga mapukaw. Mamati tayo lang, magkatmadan tayo itibiyag nga agnanayon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dahil kakabsat, iti nakalalagip, iti panagbiag, iti maysa, nga naisalakanon, kakabsat, the great salvation of man. Sabihin mo sa katabi mo, isa ako doon. Isa ako doon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Una na iti Psalm 77 verse 11, kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay, nakahanga-hanga. Purihin ang Diyos. Balik-balikan natin mga kapatid ang mga ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kung paano kanya tinawag, kung paano kanya iniligtas. Amen. Hallelujah. Kung paano ay naldaw-aldaw, no kasano ka, nga makaraos, kakabsat. That is favor of God. Kung manong bulan nga hanggang napanin ti doktor, kakabsat, that is a blessing. So, gapuna, yung tinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo kunawag nating kaliligtaan, kunitain natin ang mga kabutihan na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Purihin ang ating Panginoon. Yan po ang panlaban natin kung tayo ay nakakalimot. Regular remembrance. May kadwa kakabsat. Scripture engagement. Saan tayo nga mabiit nga makaliplipat kakabsat? Doon ta dagiti sasaw ti ampong nga naimula manipod ka dagiti puso kan panunot tayo. Kanain tayo nga mangag nga hindi basta-basta mabubuwal ang isang Kristiyano. Nga ti pagsangsanggiran na kat dagiti sasaw ti apo. Kung kailangan nating
ang ating mga sarili sa mga salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi ito po ay mahalaga. Immersing oneself in the Word of God is crucial. Mahalaga po, mga kapatid. Gaya ng sinabi sa Diyos sa 1:8, huwag mong kaliligtaing basahin ang aklat ng kasulatan. Pagbulay-bulayan mo araw at gabi. Purihin ang Diyos upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hindi po tayo lugi, mga kapatid. Ngunit, sabi niya, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Pangatlo na panglaban natin, prayer and worship. Hindi po naalis, mga kapatid, ang ating prayer life. Have a quiet time always in our Lord, kakabsat. At dalat tadi quiet time tayo kumang. Siyak mo maminsan kakabsat, makakararag. I am singing praise and worship. Singing, alay worship hanggang may dalan iti apong ti Espiritu Santo nga agkarkararag kanton. Hallelujah. The Saturday prayer meeting mi karabsat. Truly, the Holy Spirit works. Karabsat. Hallelujah. Singing, praise, and worship. Dakkel ti aramidan na iti panagbiag iti maysa nga Kristiyano. Ken hantay makabsat nga nalaka nga makaliplipat. Aramidan tayo kakabsat dagito ay nga panglaban tayo. Number 1, regular remembrance. Number 2, scripture engagement. And number 3, prayer and worship. Purihin ang ating Panginoon. Yan po yung mga panlaban natin kung tayo ay makaliplipatan kakabsat. Hallelujah. Lalo dagiti nanay, dagiti senior, dagiti 50s, kakabsat. Hallelujah. Nabitan nga makaliplipat. Sudga po na nga rod, iti nga rabi, kunana, dito nga, what are the consequences of spiritual amnesia? Anyada, dagiti kasukat na kakabsat, inton nakalipat tayo. Forgetting God's word and commands can lead to spiritual decline at pababa. Kakabsat, dagiti na espirituan nga panagbiag tayo. Nga ti resulta na mapukaw mo dayjay ragsak mo, kakabsat. Mapukaw mo dayjay pismo gitalnam. Mapukaw mo dyan purpose mo. Mapukaw mo dayjay epektibom. Kakabsat. Hanggang balinang nga effective. Kunti mauni, you're always complaining. Walang hanggang pagre-reklamo. Wala ka nang makitang maganda. Wala ka nang makitang mabuti. Dahil nakalimot ka na. Ang hirap mo pang umiting. Hindi naman dyan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kristiyano, bawal agsimangot, kakabsat. Kaya, brethren, iti nga rabi, I encourage you, mga kapatid, to cultivate a heart of gratitude and remembrance. Hallelujah. By actively remembering, naglagipan, and celebrating God's faithfulness. You can guard against spiritual amnesia and remain steadfast in your faith journey
purihin ang ating Panginoon. Mga kapatid, sa gabing ito, kung paanong hindi mo makalimutan yung birthday mo, yung pangalan mo, yung edad mo, yung mga mahal mo sa buhay, how much more sa Diyos na nagbigay buhay sa iyo. Kung paanong din natin makalimutan ang ginawa ng mga kapwa natin, mga kapatid, how much more sa mga ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Purihin ang Diyos. Kaya in every season of our life, mga kapatid, huwag nating kalilimutan ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Shall we all stand together and shall we sing that song, I will never forget? Hallelujah. Yes, Lord. I will never forget, never forget your benefits, oh Lord. For you have forgiven me from my iniquities and cleansed my soul from sin. That's why I bless and magnify your name, Lord. Forever bless and glorify your living one. Never be praised and honor to Jesus the King. Forever bless your holy name. I will never forget. Never forget your benefits, oh Lord. For you have forgiven me from my iniquities. That's why I bless and magnify your name, Lord. Forever bless and glorify your living one. Let there be praise and honor to Jesus the King. Your holy name. Napakaganda po iyong mensahe ng ating Panginoon. Huwag nating kalilimutan ang Diyos. Sa ating mabuhay, whatever na marating po natin, huwag nating kalilimutan ang Panginoon. Ano man yung maranasan natin sa ating buhay, huwag nating kalilimutan ang Panginoon. Duman man tayo sa iba't ibang pagsubok, duman man tayo sa iba't ibang problema ng ating mga buhay, dumaan man tayo sa karamyaan, dumaan man tayo sa kasaganaan ng buhay, don't forget our God. Hallelujah. Panginoon, sa gabi pong ito, maraming salamat sa inyong masalita namin pong napakinggan. Banal na Espiritu, patuloy ka naming inanyayahan sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Patuloy mong ilagay sa aming puso, patuloy mong ilagay sa aming mga isipan na lagi ka naming maaalala, lagi ka naming kakausapin, lagi ka naming sasambahin sa aming mga buhay. Na anuman ang maranasan namin, Panginoon, mapilman kami sa aming mga pangarap, mapilman kami sa aming mga desire,
Magtagumpay man kami sa aming mga pangarap. Magtagumpay man kami sa aming mga desire. Panginoon, still, hindi ka namin makakalimutan. Lord, turuan mo ang bawat isa sa amin na ikaw lagi ang aming prioridad sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw lagi ang maitaas sa aming mabuhay. Salamat sa iyong lingkod na siya mong ginamit na naghayag na yung masalita. Patuloy mo siyang pagpalain, gabayan at tulungan, at patuloy mo pang bigyan ng mas malalim na pangunawa, kaalaman sa inyong masalita. Dakilang Diyos, with your Holy Spirit, continue to move at patuloy na manahan sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Upang sa ganon, sa lahat ng aspeto ng aming mabuhay, lagi ka naming maaalala, Panginoon. Lagi naming maalala ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, ang iyong mga biyaya, ang iyong hindi pagpapabaya sa inyong mga anak. Salamat ng marami. In Jesus Christ, mighty name we pray. Everybody says, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.